Umaga po sa lahat ng ating mga kababayan. At meron po tayong pag-usapan sa ngayon. Dagdag lang po ito makatulong sa kaalaman ng lahat ng mamamayan na naawa po ako ay niluluko lang ng ating mga eksperto kuno sa batas. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay ang ating pong paggalang sa batas na kung saan ay dapat ay tayo ay bibigyan ng tinatawag ng paggalang sa bawat isa. Hindi lang po sa mga presidente, hindi lang sa dating presidente. Dapat po makakasiguro ang lahat ng mamamayan na yung karapatan ng bawat isa ay igalang. Paano po yun ang gagawin? Ganito po yun. Kung may karapatan kang mabuhay, dapat igalang din ng lubos-lubusan. Tatanggalin natin ang lahat ng tinatawag na klase ng pagpapatay. Tatanggalin natin ang mga sistema na nagpabibigay ng buhay sa mga pang-abuso ng mga pulis kasi sila lang po ang pinanggalingan ng pangunahing dahilan ng patayan. Lalo sa panahon ni Duterte na nangyayari yan. So ngayon, sa issue naman kay Duterte, wala po akong kimi na magsasabi ako mas malamang sa tingin ko ay guilty sana si Duterte sa kung may tamang paglilitis. At ang mangyari po dito ay kung tama ang paglilitis, makapagbigay ng katarungan kung may mapapatunayan siya nagkasala, mabibigyan ng katarungan ang ating mga mamamayan na mga biktima. Iilan po sa mga naging client ko rito ay biktima ng karahasan sa panahon ng war on drugs. Sa bayan ng Lian, Batangas, meron po akong kliyente dyan na meron siyang pamangkin na pinasok po ng mga pulis sa loob ng bahay nila. At pinatay ang babae, pinatay siya sa harap ng mga anak niya. Yung kanyang mister ay pinatay rin pagkatapos, the same time, pagkatapos pinatay yung babae, ay pinatay din yung kanyang mister sa harap din ng anak nila. Ano kayang masamang karanasan ang maibibigay niyan o trauma sa mga bata na mga anak nila nakatingin? Saksi sila. Ang edad nila po ay mga elementary schooling pupils pa sila. So, with that, ang mga tao, base sa kwento nila sa akin, sila po ay hindi nila alam kung sino yung mga pulis. Kung pulis ngayon, sa kanilang palagay, mga pulis yun. Wala pong uniforme. Bigla na pumasok sa bahay nila at nakapagtataka, pati yung barangay ay alam pa nga bakit pinayagan ng barangay nila na mangyari yun. Ang issue ay yung pamangkin ng client ko ay sabi naman ng client ko talagang kinikilala nila doon, pati sa barangay, tinutukoy nila yung pamangkin niya na tulak sa droga. Although wala silang ebidensya. Kumbaga, sinuka siya ng kanilang barangay sa Lian, Batangas at isa sa nilista na involved sa droga. Kung ako naman tanongin nyo, dapat bang patayin? Hindi po dapat patayin. Dapat nga hulihin ninyo. Ganun lang po kasimple. Ngayon, kung hindi niyo mahuli, ibig sabihin may failure ng police intelligence at police operations. Isa lamang po yan sa mukha ng mga kaharasan na nangyari na sinasabi, at wala naman tayong totoong ebidensya pa, sinasabi na umaabot na ng 30,000 mahigit. Pero ang inaamin lamang ng pulis ay hanggang 6,000 plus lamang. So be that as it may, kahit ganun pa man, the fact na may inamin ang pulis na 6,000 plus ang namatay, isa lang po ang ibig sabihin niyan, talagang may nangyaring patayan sa panahon ng war on drugs. Ngayon ng war on drugs na yun, ano naman ang ating magiging papel dyan? Ang ating magiging papel kung ikaw ay abogado, dapat magsampa ng kaso sa kung sino ang pumatay doon. Ang problema, paano magsasampa na hindi nga kilala? Yan ang pinaka-problema.
So kung hindi man kilala, ay ano ang gagawin? May naitutulong ba pamahalaan natin? Itong malaking problema. Bakit hindi makikilala? Nakikita ko po yung problema ng mga ating otoridad sa panahon na yun. Pulis, walang mag-iimbestiga na pulis kasi feeling nila takot sila. Piskal, wala mag-iimbestiga na piskal kasi bakit? Nagiging papel na po ng piskal na nag-aantay lamang sila kung may darating na pulis at magsasampa ng reklamo o di kaya may darating na mga mamamayan magsasampa ng kanilang reklamo. Kung walang lalapit ganoon, piskal hindi gumagalaw. Pulis hindi gumagalaw. Pinaniniwalaan natin ng lahat. Pati ako naniwala. Mga pulis din yun ang gumalaw na. Lalo na nangyari diyan kay Kian de los Santos. Pulis po ang gumawa niya. At katotohanan, nasintensyan pa nga po yung pulis na gumawa. 3 sila. Nasintensyan sila ng reclusion perpetua sa salang murder. Hindi lang, ang kinalulungkot ko lang, may nakasuhan nga sa kay Kian de los Santos, pero bakit ang tanong ko, kung marami, 6,000 plus, bakit yun lang ang kinasuhan? May isa pa na kinasuhan, yung si Murillo. Kinasuhan, ang kinasuhan si Murillo na isa sa 5 biktima na nilapitan, pinasok sila ng tukhang operations. At pinagbabaril yung kasama niya at siya binaril din. Nagpatay-patayan siya. Nung umalis mga pulis, naniwala tayo pulis yun. Although kahit hindi na kayo ng porme, mga pulis yun. At dito natin malalaman kung bakit sila nakilalang pulis. So nung umalis na yung mga pumatay, yung 5 sila na naglalaro sila ng billiard pool, alam niyo yung billiard pool, inisa-isa yan sila. Una binaril si Murillo. Nung umalis sila, gumapang si Murillo. Nagpatulong sa isang taxi driver. Hinatid ng taxi driver diyan. Sa Payatas to nangyari, Quezon City. Hinatid siya po sa ospital. Pagdating naman po sa ospital, siyempre standard operating procedure ng ospital. Kapag may nangyari po na dinala sa kanila na ang sugat ay saksak, baril, o yung may indikasyon na binugbog, babae, binugbog, na malamang lalaki nakabugbog, itatawag yan ng ospital sa pulis. Ito na ngayon kay Murillo. Nandun siya, agaw buhay. Pero sa kanyang pagiging agaw buhay, tumawag sa police station ang mga doktor. Nang tumawag, dumating ang mga pulis, nako, yung dumating na mga pulis, ito rin po yung mga pumatay sa kasama niya at bumaril sa kanya. So, ganun po ang sitwasyon. Tanong, ano nangyari dyan? Ito po, kasi na-identify niya. Nagsampa siya, nagpatulong siya sa mga grupo ng kaibigan kong abogado, si Attorney Romel Bagares. Kababayan ko pa sa General Santos City. Taga-Jensen siya, graduate siya ng UP College of Law. Dati po siyang writer sa Philippine Star. Magkaibigan kasi kami dahil sa isang komunidad lang kami ng mga jarista na bibilong. Ganito po kasi kami, ako jarista po ako, naging editor po ako sa People's Tonight, siya sa Philippine Star at iba pa. Lahat po kami ng mga jarista ay nagkasama-sama rin yan. Kahit hindi masyado araw-araw, pero at least nagkatutulungan. So ngayon, dahil sa kanya at abogado na siya ngayon, kasama niyang grupo niya, at sila po ang umasisti sa kay Murillo. Kinasuhan lang sa ombudsman yung mga pulis na ito. Nang ginawa ng pulis, rumisponde sila sa ospital nung tumawag ang doktor doon sa ospital na yun sa Quezon City. At ang ginawa naman ng mga pulis, kinasuhan nila ngayon ng attempted murder ba o no? Obstruction of justice. Itong si Murillo kasi buhay. Ang sabi pata nila ay nanlaban. Kaya yung kasama niyang 4 ay namatay. Sa madalit sabi, kinasuhan at napunta po sa
Metropolitan Trial Court ng Quezon City ang kaso. Ang ginawa naman ng mga abogado ni Murillo, sila ni Attorney Romel Bagares na international lawyer. Ito lang international lawyer na expert na kinikilala ko. Si Harry Roque, hindi ko na kinikilala yan. Dati magkasama sila ni Attorney Harry Roque. Magkasama rin sila nung ngayon i-discuss ko mamaya na abogado na ICC lawyer na si Attorney Joel Botoyan. So, nangyari, kumaso sila sa ombudsman laban sa mga pulis. Ano nangyari? Ito kasi yung sistema natin sa ating sistema ng katarungan sa ating bayan, ating bansa. Yun po ang number one ko sinisisi na dahilan kung bakit maraming naging biktima ng karahasan na hindi nananalo. Ang nangyari, yung kinaso nila sa ombudsman, binasura ng ombudsman. Depensa ng pulis, trabaho lang sa amin. Nang dahil doon sa depensa na yon, sinabi ng ombudsman, ibabasura namin ang kaso niya. At wala makukuhang ebidensya si Murillo na para patunayan na sila'y pinasok lamang at binaril isa-isa. So ngayon, sa salita ni Murillo, laban sa salita ng mga pulis, pinaniwalaan ng ombudsman yung kwento ng 4 na pulis. Dadako tayo sa kinaso nila sa korte. Pulis naman ngayon ang kumaso laban kay Murillo. Umakyat po sa korte at nagpaliwanagan ngayon sa korte. Kaya ito ang gusto ko sa korte kasi pagdating sa korte, lalabas ang totoo kung hindi bias ang judge. So ngayon, ang nangyari, nagkataon na hindi bias ang judge. Nagtestigo yung mga pulis. The same thing ang nilaban, nanlaban ng daw sila. Ito na mga yun, nagdesisyon ang MTC judge o Metropolitan Trial Court judge na inisa-isa yung mga testimonya ng pulis na hindi mapapaniwalaan. Sa madalit sabi, na-absuelto si Mr. Murillo. At ito na ngayon, binasura nga sa kabilang kaso naman yan, laban sa pulis, binasura ng ombudsman, nagsampa din sila ng motion for reconsideration. Binasura ulit. Akyat sila sa Court of Appeals, binasura ulit. Akyat sa Court of Appeals, binasura ulit. Sa ngayon po, nasa Supreme Court sila. Ito po yung problema ko na sistema ng batas sa Pilipinas. May tinatawag kasi kami na presumption of regularity in the performance of official function. Kapag ikaw, pulis, ay kinikilala na yung trabaho mo ay trabaho lamang, wala kang personal na motibo. Nagtatrabaho ka lang. Parang kagaya ng trabaho ng doktor. Pag gumagamot siya, ay wala siyang personal na motibo. Kung namatay man ang pasyente, wala siyang personal na motibo para patayin yung pasyente, kundi talagang as a matter of life, katotohanan naman sa buhay na hindi lahat ng ginagamot ay masasalba sa binggit na kamatayan. Ganun po ang problema sa ating Pilipinas. So, because of that, ang nangyari ngayon, umaasa na lamang tayo na sa Supreme Court mananalo si Murillo at habang nagsasalita ako ngayon ay wala pang desisyon. At alam ko, ginamit naman nila ni Atty. Romel Bagares ang nakuha nilang desisyon mula sa Metropolitan Trial Court, Quezon City para ipanlaban doon sa claim na trabaho lang. Sinasample ko lamang po sa inyo ang katotohanan ng buhay ng katarungan sa Pilipinas. Marami pa bang iba? May iba pang 2, nakalimutan ko lang pangalan. 2 minor de edad din. Nakasampa ang kaso. Dito naman, nasintensyahan din ang mga pulis. At meron din ako nakilala, naalala ko pang apelyido, mag-ama na Bertis ang apelyido. Ang ama, o ang anak, nahuli dun sa Pasay City ng pulis. Pagkatapos binisita ng ama, yung ama na bumisita sa kanyang anak para tulungan ng anak niya, inaresto ng pulis, pinatay din. Doon mismo sa loob ng presinto pinatay. Sa video sa kanilang detention cell. So, yan po ang ating mga sitwasyon. Ito namang pulis ito ay ngayon, ang pumatay na pulis na tinuturo pumatay ay, ano na siya? Wanted. Hindi nahuli. Hindi rin tumuloy ang kaso. Ilan lang sila nababanggit ko. Pero karamihan po na patay.
na pinatay ay hindi nakasuhan. It's either, number one na taktika, pumasok ko ang pulis, walang nameplate. Sa kasibilyan, papatay. Ngayon kung may testigo, walang may tuturo na pangalan kung sino. Pero sa totoo lang, katotohanan ng buhay, lahat na nag-operate sa bawat bayan, may listahan po yan. Hindi po pwedeng lumabas ang mga pulis sa kanilang presinto kung wala silang binibigay na authority to operate, na nakatype yan, at saka pre-operational report. So nakalagay ang mga pangalan ng pulis kung sino gumagalaw. At magbablatter pa sila kung lalabas na sila mag-operate. So ibig sabihin, kompletong records. Bakit ang tanong ko, bakit hindi nakakasuhan? So lahat po yan ay nakasisi kay Duterte. Kumbaga, ang problema naman kasi kay Duterte, salita na sa salita, kill, 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 kill. Ang tanong ngayon, yung sa salita na kill, 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 ay sapat ba yun para sabihin na mayroong proof beyond reasonable doubt na inutusan yung mga pulis pumatay? Marami sila lahat. Umamin pa nga siya, sabi sa Kongreso sa kwan na inutusan din yung mga pulis na kung manlaban, patayin. Well, it's altogether a matter of merits of the case kung magtutuloy-tuloy ang trial sa The Hague, not the Netherlands. Ang akin lang dito ngayon, sinasample ko lang, anong dahilan kung bakit 43 lamang na biktima ang nabanggit sa kaso na sinampa laban kay Duterte? Count 6 counts. Ang unang 2 count ay nakabase doon sa pinatay ng Davao Death Squad at sa ng mga pulis na sumasama kay Duterte bilang mga killers din. Tingnan natin kung paano manaig yan. Pero naniniwala ako na malakas ang ebidensya dahil ang testigo mismo ay yung mga killers mismo. Si Edgar Matubato at saka si Arturo Las Cañas. At naniniwala ako na sisipot na rin doon si Eduardo Asierto. Yan po yung mga ebidensya unang nakikita natin. Masaya yan kung magkakaroon ng trial. Matutunghayan natin. Ang hindi ko lang nagustuhan dito ay dahil sa illegal na pag-aresto kay Duterte, lahat na ito na mga hinahabol natin na katarungan na makukuha, maaaring mawawala ang ating pagkakataon. Bakit po? Dahil po sa matinding paniniwala ko na illegal ang pag-aresto. At kung illegal po ang pagka-aresto, ibig po sabihin, hindi nakuha ng ICC ang tinatawag niya jurisdiction o yung kapangyarihan sa paglilitis at paghuhusga kay Duterte sa kanyang pagkatao. 3 po kasi ang jurisdiction sa kada kaso. Jurisdiction para sa tinuturong pumatay, sa kanyang kasuhan, jurisdiction sa subject matter, sa pinag-uusapan. Anong pinag-uusapan? Crime against humanity. At jurisdiction para sa mga complainant. Sa panahon na sa mga nagpirma ng reklamo ang complainant, ang jurisdiction ng ICC ay pumasok na, nakuha na nila. At dahil binibigay ng batas ang jurisdiction sa subject matter, so may kapangyarihan ang ICC na maglitis at maghusga sa kaso na crime against humanity dahil eksklusibo po itong binigay sa korting ito sa pamamagitan ng Rome Statute ang kapangyarihan sa paglilitis at paghusga tungkol sa kasong crime against humanity. Ang tanong na lang, nagkaroon ba siya ng kapangyarihan sa pagkuha, sa paglilitis at paghusga laban sa pagkatao ni Digong Duterte? Ang aking pong posisyon dyan, I am not forcing you to believe in me, but I'm only telling you that my position is very, very strong na walang jurisdiction na nakuha ang International Criminal Court sa pagkatao ni Duterte. Ano maging resulta niyan? So, ibig sabihin niyan,
hindi siya pwedeng sentensyahan, hindi siya pwedeng lilitisin. At ang mangyari sa kanya, magkaroon ng stay, permanent stay. Yan ang favorite term, legal term na ginagamit sa International Criminal Court. Na kung hindi nila pwede kasuhan ang akusado, permanent stay ang tawag. So, natatakot ako din mapupunta. Dahil sa ang pagka-aresto ay illegal, hindi magkakaroon ng kapangyarihan o hindi magkakaroon ng karapatan ang International Criminal Court na kumuha ng karapatan doon sa pag-aresto dahil illegal. Lahat po na bagay na illegal na ginawa ay hindi makapagbibigay ng karapatan. So yan pong aking theory. Well, I am also respecting na maraming ibang nagsasabi na ang theory nila ay hindi na daw yan titingnan ng International Criminal Court. Dahil nga daw sa tinatawag na doctrine sa Latin na sinasabi, mali captus, bene detectus. Anong ibig sabihin yan? Masama man pagkahuli, basta tama ang pag-detain, magtutuloy-tuloy ang kaso. Ang problema sa kanila na mga nagsasabi, sabihin ko na kung sino-sino sila, si former Justice Antonio Carpio. Ito rin si Attorney Mel Santa Maria na may programa siya. With due respect, Attorney Mel, Dean Mel, hindi po tama yung sinasabi nyo na mag-apply ang mali captus bene detentus sa kaso ni Duterte. Next, ito si Attorney Joel Butuyan, ICC accredited lawyer. Ginamit siya ng Malacanang, pinagsalita para sabihin na tama yung pagka-aresto, number one, at kung may question man sa aresto, ay sinabi niya na magtuloy-tuloy pa rin ang trial ng International Criminal Court dahil hindi daw titingnan yung pagka-aresto kung tama o mali. Sinasabi niya lang, ina-assert niya lang na ganun daw. Well, the problem with you gentlemen is, hindi wala kayong pinresenta na ebidensya na iyon nga ang susundin. Nagbanggit si Attorney Joel Butuyan ng isang kaso na Dominic Olwin case. The prosecutor versus Dominic Olwin. Ongwin. Isa po siyang Ugandan na leader siya ng Sinya Brigade. Sa Uganda, matindi yung gera doon. So kinasuhan siya at ang kanyang depensa ay illegal ang pag-aresto sa kanya. Dahil kanyang sinasabi, inaresto siya doon sa Uganda. Actually, sa awayan siya nag-aresto. Kasi may away doon eh. May gera doon. Ang ginawa naman ng Uganda, imbes na sila ang direkta na magbigay sa ICC, ang pagsuko ng katawan ni Ongwin, ni Dominic Ongwin, pinasa nila sa katabing bansa. Ang pangalan ng katabing bansa ay Central African Republic. Ito po ang sumuko sa ICC. Pagdating sa ICC, sinabi ni Dominic Olwin, illegal ang pag-aresto sa kanya. Ang problema sa kanya, hindi siya nagbigay ng ebidensya, kaya hindi siya pinaniwalaan at sinintensyan siya ngayon ng International Criminal Court. Ganon din po nangyari kay President Gbagbo ng Ivory Coast. Nagdepensa rin siya na illegal ang pagka-aresto sa kanya. Pero sinabi na tahasan ng International Criminal Court ng mga judge na hindi muna patunayan na ang aresto siya ay illegal. At gera yun. Tapos nagbanggit pa si Attorney Joel Butuyan na isang ICC lawyer na hinari ng Malacanang na sinat niya example yung kay Adolf Eichmann. Sino si Adolf Eichmann? Siya po ang tinutukoy na number 2 man ni Hitler na nagpapatay ng 6 na milyon na Jews. Kasi ang nangyari po kay Adolf Eichmann, nagkunwari siya ng ibang pangalan, ibang tao. At nanirahan siya sa Argentina. Nung sa Argentina siya, sinundan siya ng mga Mossad. Alam niyo man CIA ng yung Intelligence Bureau ng Israel, mga Mossad.
Ilang taon siya tinrabaho, hinanap siya. At doon siya natagpuan na nandun pala siya sa Argentina. Ang problema ngayon ng Mossad, kung paano nila madala si Eichmann sa kanilang lugar sa Israel at doon nila lilitisin. Sino ang naglitis? Hindi ICC ha. Ang naglitis ay Israel. So ngayon, ang ginawa nila, kinidnap nila si Eichmann. At tamang-tama, dumating ang totoong eroplano, ang passenger plane ng Israel na kunwari pasahero at doon sinakay si Eichmann. Pagdating sa Israel, ay isa rin sa mga issue niyan kung bakit inabduct nyo ako eh. So wala kayong jurisdiction sa akin, pero hindi yan kinilala ng Israel. Bakit? Unang-una, ang puot na namamayani sa lahat ng mga judges ng Israel. 6 na milyon ba nga naman na Diyos pinatay. So sa madalit sabi, bitay, sentensyado si Adolf Eichmann. So anong sample binigay? Sa ICC case, pero yung kay kaso ni Dominic Ongwen ay hindi napatunayan ni Dominic na may illegal na pagka-aresto sa kanya. Pero sinabi sa kaso ni Dominic Ongwen na nagsasabi doon kung napatunayan lamang ni Ongwen na siya ay illegal na inaresto, pwede siya magkaroon ng panalo sa kaso na kung tawagin ay permanent stay. Titigil na ngayon ang International Criminal Court sa paglilitis sa kanya. Kasi hindi napatunayan, so tuloy. Ano pang ibang kaso? Yung kaso, natandaan ninyo, binumbahan ng Amerika sa panahon ni Reagan o Clinton, sa panahon ni Clinton, ang Yugoslavia. At hinuli yung mga pumapatay ng tao sa Yugoslavia sa pamumuno ni Slobodan Milosevic at kasama pa niya. Naaresto sa Girag din, awayan din. Ibig sabihin may away nung inaresto si Slobodan Milosevic. Hindi rin siya, in-invoke niya rin yung illegal na pag-aresto sa kanya pero hindi kinilala. Kasi bakit? Hindi naman yun ICC. International Criminal Tribunal for Yugoslavia ang tawag sa korte. Hindi ICC. Sa panahon na yun, wala pang ICC po. So, sentensyado. Kasama niyo sa iba, sentensyado rin. Mga taga-Yugoslavia. Ito may nangyari din sa Rwanda. Bayan ng Rwanda. Ang pangalan ng korte ay International Criminal Tribunal for Rwanda. ICTR. Ganon din. In-invoke yung warrant, ang pag-aresto na na illegal, hindi rin pinakinggan. Sentensyado rin. Tingnan nyo, ano ba mga korte ito? Hindi man ito International Criminal Court. Therefore, walang basihan si Attorney Joel Butuyan para sa magsabi na kung illegal ang pagka-aresto kay Duterte ay hindi natatalab ang depensa ni Duterte. You're wrong, gentlemen. You're wrong, Joel. Swerte ka naman kung magiging guest speaker ka pa ng Malacanang sa presscon. Ako yan, nung guest speaker ko niyan, binayaran ako 40,000 pesos. I hope so, walang bayad kay Attorney Joel Butuyan. Pero, why the heck, magsasalita siya ron. So anyway, pinapalabas niya na ganun. The problem here is, walang ebidensya si Attorney Joel Butuyan na tama ang kanyang assertion. Assertion lang yun, walang ebidensya na Mali Captus Benedictinus ay mamayani sa kaso ni Duterte. Tandaan ninyo, hindi mamamayani. Bakit po? Ibahin nyo ang kaso ni Duterte. Inaristo siya na walang gulo sa Pilipinas. Walang away. Iba kasi sitwasyon ng mga ibang hinuli. Pangalawa, ay nung hinuli si Duterte, ang problema nila ay hindi naman may panahon pa na pwede nila ipagpaliban. At bakit nila hindi pinagliliban? Talagang sinadya nila na ipali pa rin sa gabi na yun sa eroplano.
Kasi nakikita nila baka lalabas ang desisyon ng Supreme Court. Kasi ito naman mga abogado ni Duterte, imbes na magsampa ng kaso maaga pa, nagsampa sila alas 4:47 na. Wala na sa oras. At ang rason naman nila kung bakit hindi sila nakasampa na maaga, binaharangan ang mga abogado kasi hindi pwede na abogado lang nandoon ay pwede na. Kailangan pa ng abogado yung ibang abogado nila. Ang tagal kaya gumawa ng petisyon. Abutin ka kung minsan 5 oras kung hindi ka minalas-malas ka. Siyempre magre-research pa yon. So mali yung sinasabi, may abogado mo sila, 2 abogado doon. Mali po yan, Nick Torre. Kahit sinong abogado, hindi na ako lang nakakaya gumawa ng petition within a matter of 2 hours. Kayang-kaya ko gawin yan. Kaya lang, ang problema sa kanya, alas 9:40 dumating si Duterte galing Hong Kong noong March 11. Tapos alas 11, binasahan ni Nicolas Torre. Nagbabasa siya sa cellphone pa. Hindi niya pa memorize ang Miranda rights. Sabi niya, you have the right to remain silent, you have the right to a counsel, and if you cannot afford, the government will give you one. O ngayon, may right to counsel pala. Bakit mo pinagpusasan yung abogado niya? Si Attorney Salvador Medialdia, pinusasan mo. Obstruction of justice ang kinaso mo. Tapos, hinatak mo physically si Attorney Martin Digra. Pagkatapos sumigaw ni Attorney Martin Digra na, we invoke Article 59 of the Rome Statute. Ganon pala kayo. So ngayon, dinidipinsan kayo ni Attorney Joel Butuyan. Tama na yung pag-aristo? Paano naging tama yan, Attorney Joel? Ang sabi niya, nakasaad naman daw dahil hindi tayo membro, matagal na hindi membro ng Pilipinas sa International Criminal Court, ay hindi na dapat susundin yung Article 59. You're wrong, man. But bakit? Wala ka namang ebidensya pinakita, Mr. Joel Butuyan, na hindi na siya kailanganin sundin. Bagkus, may ebidensya ako, pangkontra sa iyo, na kailangan sundin yon na kung ano na sasabi sa section Article 59. Ano pang sinasabi sa Article 59? Sinasabi po doon na kapag maaresto ang isang akusado, kung hindi man akusado, isang tao na may warrant of arrest, ay kaagad-agad, promptly, he or she must be brought to competent judicial authority. Ano yung competent judicial authority? Tanging korte lamang. Bakit isa judicial? Tanging korte lamang pwede magbigay ng judgment. Kaya mali din ang sinasabi ni Boying Remulla na ang Department of Justice ay nagtumayo bilang competent judicial authority. Hindi po kayo nagda-judge, Mr. Remulla, Mr. Richard Anthony Padulyon. You're wrong there. Mr. Nicolas Felix T., you're wrong there. You cannot call DOJ as a competent judicial authority simply because your job is only to file a case. You do not have that job to decide to give judgment on every person that is being charged by the Department of Justice through its various public prosecutors' offices in the city and in the province. So, yan bakit makita nila na hindi sila makalusot kasi understood naman ng lahat ang pag-judicial authority, tanging just lang yan, kumambyo sila. Pati si Attorney Joel Butuyan. Hindi pala. O ngayon, ano ang desisyon na ipakita ninyo, Mr. Joel Butuyan? I'm challenging you. Ex-Justice Antonio Carpio, anong ebidensya may ipakita nyo sa akin na mayroon ng desisyon ang International Criminal Court na hindi pwedeng gagamitin ang Article 59 ng Rome Statute? Wala kayong may pakita. Kwento lang kayo ng kwento. Ang dahilan lang napakababaw. Sinabi lang dahil kumalas ng Pilipinas sa Rome Statute ay hindi nagamitin ang Article 59 ng Rome Statute na nagsasabi pagka-aresto kay Duterte dapat dalhin kagad sa korte. At ang gagawin sa korte, sisiguraduhin ng korte na mayroon nga warrant of arrest. Na totoo nga na mayroong warrant of arrest. Number 2, at totoo nga na yung nakalagay sa warrant of arrest ay si Digong Duterte
At totoo nga na yung inyong iniristo ay si Digong Duterte. Pangalawang trabaho ng local court natin, local court na sinasabi. Sabi ng Article 59, pagkatapos mo ulit, dalhin kagad sa local na korte. O, yan ang unang gagawin. Number 2 na gagawin ng local na korte, to see to it that proper process were observed. Anong proper process? Pagdating sa Pilipinas, ang proper process po ay due process. Hindi one-half process. Hindi one-third process. Dapat due or absolutely complete process. Process sa ilalim ng batas na nagsasabi ano ang gagawin kung ang isang tao ay nahuli. Sundin natin ang Article 59. Pangatlo na sinabi ng Article 59 ay kailangan siguraduhin ng lokal na korte na narespeto ang karapatan ng isang akusado na nahuli. Hindi pa dyan nagkasya. Number 3, sinasabi ng Article 59 na siguraduhin na mabigyan ng sapat na panahon para makakuha ng remedyo, makapagsampa ng kaso sa lokal na korte o sa lokal na pamahalaan ng ating pamahalaan yung isang hinuli na wanted sa International Criminal Court. Wala. Ang ginawa nila ay kinarga lang sa aeroplano at pinalipad. So, Mr. Joel Batoyan, give me, wala kang binigay na desisyon ng International Criminal Court na nagsasabi na tama yun yung hindi nyo pagpadaan sa korte. Wala kang bigay. In other words, niluloko mo lang po, Joel Batoyan, ang Pilipino. Ginamitan mo lang na kapital na ikaw ay ICC accredited lawyer. Ganon din si ex-Justice Antonio Carpio. Ginamitan mo lang na kapital na ikaw ay dating justice. Therefore, everybody must believe in whatever you say. That is not. It is one thing to allege. It is the biggest thing to submit evidence to prove what you alleged. Basic rule of evidence says that the one who alleges must submit proof to prove the truth of his allegations. Hindi kayo nabigay ng pruweba eh. Na hindi na kailangan ang theory ninyo, hindi na kailangan ng local court sa Pilipinas. Bagkus, ang sa akin naman, may ebidensya naman ako na nagsasabi na kailanganin talaga dumaan sa local court natin kasi sa ilalim ng Section 2, Article 3 ng Constitution na pinakamataas ay nag-utos na lahat ng warrant of arrest ay walang ibang makapag-issue ng warrant of arrest maliban lamang sa ating local judge. After examination under oath, the complainant and the witnesses he may produce, after particularly describing the place to be searched and the things and persons to be seized. Dito, mas mataas pa po ang konstitusyon kaysa ordinaryong batas. So, ibig sabihin, kahit hindi man inutos, kung hindi man niya sundin ang International Criminal Court, napaka-unfair ninyo. Kung hindi niya sundin ang Article 59 ng Rome Statute, dapat hindi nyo na rin sundin ang Article 58 ng Rome Statute. Ano ba yung Article 58? Iyan pong Article 58, yan po yung ginamit na dahilan ng ICC sa pagpalabas ng warrant of arrest which authorizes the ICC judges in case in their own findings there is probable cause that Duterte was the most likely committed the crime against humanity. Kung ginagalang ninyo ang pagpalabas ng Rome Statute ng warrant of arrest sa ilalim ng Article 58, bakit hindi nyo kilalanin ang Article 59 na kasunod naman yun? Magkasunod lang. At nakalimutan ba ninyo? Ipaliwanag nyo sa akin, Chief Justice, Justice Carpio, paliwanag nyo sa akin at Attorney Joel Batoyan, ipaliwanag mo sa akin, Attorney Mel Santa Maria, at marami pang iba. Ipaliwanag nyo sa akin na bakit hindi dapat i-observe ang Article 59. Gayong nag-uutos naman sa Article 127 ng Rome Statute na pinapayagan ang pag-withdraw ng anumang bansa na kasapi ng korte basta sa dalawang kondisyon.
Ang unang kondisyon, basta ang effectivity ay 1 year from the time of the withdrawal. Nag-withdraw kayo, isinampa nyo noong March 17, 2018 sa pamamagitan ng pagsampa ng notice doon sa opisina ng Secretary General ng United Nations. Kaya ang effectivity ng pag-resign ng Pilipinas mula sa ICC ay March 17, 2019. So, dahil lang gano'n, nag-withdraw, hindi nyo nagagamitin ng Article 59, di dapat hindi na rin ginamit ang Article 58 na nagpapalabas ng warrant of arrest. Anong klase double standard talaga kayo? Tapos sinabi pa sa Article 127, pangalawang kondisyon na kung umalis ka ay hindi ka makakawala sa obligasyon na tutulong sa International Criminal Court. At kung ang hiling ng International Criminal Court ay magpapaaresto, hindi ka makakaalis Pilipinas. So kung hindi ka makakaalis at obligado ka sumunod sa Article 127, then kinikilala ka na may papel ka sa pag-aresto. At kung kinikilala ka sa may papel na pag-aresto, ikaw ay kinukonsidera na miyembro pa rin ng ICC kung ang pag-usapan ay yung kaso na nangyari mula sa loob ng panahon na ikaw ay kasapi ng International Criminal Court. Nagsimula, member ito is November 1, 2011. Natapos, sabi ko na March 6, huling araw, March 16, 2019. So, wala kayong ipinakita na pruweba na hindi na kailangan sundin ang Article 59 na nagsasabi na gano'n. Tapos, para matabunan yung hiya ninyo, anong ginawa nyo? Lahat-lahat kayo nag-chorus, duet pa, o kung anong klaseng kantahan na nangyari. Na, sasabihin ninyo, na, ay pala, mali, wow, mali. Ang sinusunod pala namin yung batas na Republic Act 9851. Particular sa Section 17, yung sinasabi sa jurisdiction. Teka, ano ba yung Republic Act 9851? Batas lang yan, hindi pa mas maaring tataas sa konstitusyon. Ang konstitusyon nagsasabi na lahat ng mga tao arestuhin ay dumaan kayo sa judge. Hindi pwede na exemption ang ICC. O bakit hindi pwede exemption? Dapat dadaan ka sa ating local judge. Una, kung may foreign judgment, utos galing sa ibang bansa na magpa-divorce ka, hindi tatanggapin sa Pilipinas ang divorce mo. Kailangan magsampa ka muna ng petition sa korte natin sa RTC at hingiin mo ang desisyon ng korte ng RTC na kilalanin ang divorce na decree. So kung ganoon ang pangangailangan pag civil case, with more reason na mas malaking protection ang ibibigay sa mga akusado. At kung ganoon ang malaking protection, dapat dadaan din sa korte natin ang mandamiento de arresto na galing sa International Criminal Court. At bakit pagpipilitan nyo, sabi ninyo, hindi na mag-apply ang International Court? So kung hindi mag-apply, di dapat, hindi na rin nag-apply kung hindi mag-apply ang pag-obserba ng proseso sa pag-aresto, di dapat hindi na rin mag-apply yung pagpatupad ng aresto. Sabi ko na, multiple, sabi ng iba, sabi ko double standard, sabi ng iba ng mga commentator, sabi niya, sabi multiple standard, hindi lang double standard. So ngayon ang ginamit nyo yung Republic Act 9851, sabi ko hindi yan mas mataas pa sa Article 2, Section 3 ng ating Constitution na nagsasabi, no warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath and affirmation by the witnesses he be produced, describing particularly the place to be searched and the things and persons to be seized. Hindi pa tataas yan. Ini pinakamataas. Constitution yan. Ano pang isa pinakamataas pa? Section 1, Article 3 ng Constitution na nagsasabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person be denied the equal protection of the laws. So gayon, sabihin ninyo, pwede lang isurrender kagad sa Duterte sa ilalim ng Republic Act 9851. Batas lang yan, hindi pa tataas sa Constitution. Ang sinasabi ng Constitution ay dadaan sa proseso.
At paano dadaan sa proseso? Tanging korte lamang ang makapagbigay ng warrant of arrest sa inyo. At hindi nyo ginawa. Therefore, hindi kagaya sa kaso ni Gagbo, hindi kagaya sa kaso ni Dominic Olwin na hindi klaro. Ito kay Duterte, klaro, inamin nyo mismo. Hindi nyo pinatupad ang Article 59 at sinunod nyo pa yung batas lamang na hindi pa mas mataas sa Constitution. Sinunod yung Republic Act 9851 na nagsasabi pwede i-surrender. Nagsasabi nga may. But the problem is, yung batas niyan ay hindi dapat may premise na nag-imbestiga na kayo kay Duterte. Hiwalay para sa ilalim na yan. Ang problema, katotohanan ay walang nagsampa ng reklamo laban kay Duterte para gagamitin yung RA 9851. Hindi niyo po nagamit. So kung hindi nagamit, walang jurisdiction ang Republic Act 9851 para sabihin niyo na mag-justify yung pag-surrender nyo kay Duterte sa ICC kaagad-agad. Ay, ang problema sa inyo, Attorney Joel Butoyan, wala kang pinakitang pruweba na nagdesisyon ng Court of Appeals na, Supreme Court natin, na pwede nang hindi magkaroon ng warrant of arrest galing sa judge natin at pwede nang gamitin direktamente na hindi na kayo dadaan sa korte. Abuso yun para itapon nyo ang tao. Ang problema kasi niyan, maging abuso, sabihin, ay nag-imbestiga kami. Paano malalaman kung nag-umpisa kayo investigasyon? Tanging pakita nyo lamang ang complaint affidavit na nagreklamo. Wala kayo may pakita, walang nagreklamo. Ibig sabihin, pag pinatupad nyo yan na walang reklamo, kahit sino na lang gagamitan nyo ganun, basta kaaway nyo sa politika. Ang problema, political talaga to, ang habulan talaga ni Bongbong dito, makupo nila, ng pamilya nila, sa 2028 sila pa rin magpresidente. Ganun lang ho, kasimple lang yan. At hindi naman natin ma-deny ang katotohanan na tanging Duterte lamang ang tumatayo laban sa kanila. At tanging si Sara lamang ang tatayo na tatalo sa kanila. At hindi nila kayang talunin ito sa totoo lang. Sino ang lalaban sa kanya? Si Romualdez? Wala na si BBM, hindi na siya pwede magpresidente. Sino? Si Rapi Tulfo? I doubt. Hindi naman nila kayang hawakan sa ilong si Rapi Tulfo. Kaya isisipain nila yan. Ganun po talaga ang sa likod lahat yan. Gusto nila magpresidente pa ulit, makukuha pala sa 2028. Mas worst pa ito sa tatay niya. Kung tatay niya 21 years nag-rule sa ating Pilipinas. O, kayo mga kakabsat ko, papayag ba kayo dito? Sinira niya nga ang lahing Ilocano dito sa kanilang pagiging pagnanakaw. Hindi naman totoong Ilocano yan si Senyor. Anak ng inchik naman yan. O si Bongbong, hindi naman totoong Ilocano yan. Kalahati Waray, kalahati Ilocano. Ito ang problema kasi dito yung kagahaman ninyo Kung hindi kayo gahaman, sana inobserve nyo, ano ba yan? Pag-aristo nyo, okay, hayaan nyo na. Minaristo nyo sa umaga, pinadala nyo na sana sa Pasay RTC. Nick Torre. Dinaan nyo na sana sa Pasay. Kasi malapit lang Pasay RTC. 10 minutes away lang yan sa Villamor Air Base. At dami-dami yung escort, isang batalyon na pulis. Hindi nyo pa ginawa. Ganun lang gagawin nyo, hindi nyo pa ginawa. At talagang pinagpilitan nyo, ipalipad na kagad. Ano ba yan? Kahit isang linggo ng pag-antay dyan. Pare ko, sa kung may duda po sa lahat, lagi pag ang duda meron, duda. Ang duda po sa ilalim ng batas ng krimen ay binibigay ang pabor sa mga akusado. So kung nagduda ka mo, kasi wala pang batas na magsasabi, wala pang Supreme Court decision kung kailangan pa ba ng warrant of arrest sa lokal na korte o hindi, nagbigay sana kayo ng duda. Ay, para na lang hindi tama mayari, dumaan na lang tayo dun sa korte. So anong resulta ngayon, Mr. Joel Butoyan? Di, may delikado pa yan na i-dismiss ng International Criminal Court ng kaso kasi hindi naman, wala pa namang decision na ipakita kayo na sinunod ng ICC ang Mali Captus Benedetentus. Ibahin niyo po yung European countries. Ibahin niyo po yan. Kasi nagdesisyon na sa ibang mga kaso, ang France, nireject nila ang Mali Captus Benedetentus. Ang United Kingdom, nireject po ng
United Kingdom sa mga kaso na hinawak nila ang Malicaptus Benedictentus. Italy, nireject yan. So ano ngayon ang inyong katwiran na maisiguro ninyo na makukonvict pa rin si Duterte despite the fact that you destroyed the essence of warrant? Ulitin ko lang, dahil sa illegal ang pag-aresto nyo, wala po kayong makukuhang karapatan para lilitisin at bibigyan ng desisyon husgahan si Duterte dahil hindi niya kuha ang kanyang pagkatao. Parang kapareho lang yan at tumakbo si Bantag. Hindi pwede masintensyahan kasi hindi pa nakuha ang katawan niya. Walang pinag-iba yan sa sitwasyon ng mga naka-eskapo na hindi pa nag-umpisa ang trial ay nakasibat na. Hindi pa nabasahan ng kaso kaya hindi pwede umpisan ang trial in absentia. Magyayari lamang ang trial in absentia kung nabasahan na ng kaso na sa tama ang isang akusado. Tandaan ninyo, hindi nga pwedeng husgahan at lilitisin ang isang tao na binasahan ng kaso kung ang tao ay hindi nakaintindi sa kaso. Kailangan may full understanding ang tao na binasahan ng kaso para matupad mo ang tinatawag na notice. Ipaalam mo na sa kanya na itong akusasyon sa iyo, kailangan magdepensa ka kung anong depensa mo. Sa ngayon dito, paano pang depensa mo? Hindi po mangyari yan. Kaya delikado po. Kaya yan po yung rason kung bakit yung abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman ay confident magsalita. He is so confident that they have that's very strong evidence, strongest evidence. And he is confident that he can get acquittal in the earliest possible time. Kita nyo, dinestroy ninyo, sinira ninyo bongbong ang kaso ng mga biktima ng AGK. Imbis na makasiguro sila ng panalo, nalagay pa sa balag ng alanganin kung pwede bang sintensyan si Duterte o hindi. O ito, pakinggan ninyo si Joel Butuyan. Hindi ko alam kung magkano ang magkano ang appearance fees niya dito. Kasi lahat naman ng abogado po hindi magpapakita sa ganong senaryo kung walang bayad sa kanya. O, pakinggan nyo. Accredited lawyer confirmed that the arrest of former President Rodrigo Duterte followed due process. During the Senate hearing yesterday, the lack of a court order from a Philippine court before the former president was arrested was raised. Butuyan explained that a domestic judicial authority has no power to question an arrest warrant issued by an international body such as the ICC. The only thing it can do is to identify the subject of the arrest warrant and ensure that their rights were respected. These rights were said to have been given to the former president. Binasahan siya ng Miranda rights niya, no? So that's pursuant to our domestic law on arrest. And then meron siyang abogado doon. Hindi lang isa, dalawa. We fully complied with our domestic law dahil nga merong discretion yung Philippine government to directly surrender the suspect to the international court. Okay, so hindi po kailangan na ng court order, katulad ng sinabi niyo po. Sa batas ho natin, hindi na kailangan ng court order. Ay, ipakita mo sa batas natin, hindi kailangan court order. Sama niyo, ninilin lang yung mga Pilipino eh. O ito, kayo mga kwan, alam ko marami nagagalit sa akin. Ang problema po sa inyo, kung titira ako kay Duterte, iyon ang tinatanggap niyong katotohanan. Pag dinidepensahan kong batas, hindi ako nakatingin sa tao. Batas lang tinitingnan ko. Galit kayo sa akin. Wala akong magagawa kung gano'n ang pagtingin ko sa batas eh. At nakatayo pa ako, I firmly stand on my feet that I am correct. Ganun lang po kasimple. Ha? Ay, pinaulit-ulit ko lang ito kasi maraming habang may mga ulit na tao magsasalita pa ulit-ulit na tama sila, I will repeat that statement. Kasi pag hindi ko i-counter yon, kayo na lang papaniwalaan. A lie repeatedly told will become accepted as truth. Yan po ang aking prinsipyo diyan. So, whatever will you say against me, I am not favoring Duterte here. I am only favoring what the law is. Sundin natin ang batas na tama. Yan lang po sa akin. Maya Paaba, Kapres Perez. Rogelio Rosalen, Roger Rosalen, watching from USA. Si Eder Stein, ang maraming mga namatayan, naintindihan ko po yung mga namatayan. Ang problema sa mga namatayan na yan ay sinira din ng pamahalaan natin ang paghawak ng kaakusado.
Hindi niyo po pwede ko sentensya ng akusado kung mali-mali ang aresto. Ganun lang po yung kasimple, Ed. Si Perny Pinto, sabi ni Ed, sabi niyong SIC DOJ nagsabi ng as interview ni Prof. Christian sa Pax First, yan ang manaig na mas... Huwag niyo paniwalaan, niluloko kayo ng mga yan. DOJ, niluloko kayo niyan. I dare, kahit magpapakamatay ako dito sa harap ninyo. Hindi po totoo siya sabi nila. Nililin lang ng kayo. Wala silang ebidensya para magsabi na paniwalaan sila na tama sila. Wala pa pong kaso na lumabas na nagdeklara na okay lang yun ang illegal arrest na hindi nyo idaan sa korte. Antayin natin ang desisyon ng Supreme Court. Hindi naman ako nasabi na fully convinced ako na totoo sa akin, pero antayin natin ang desisyon ng Supreme Court. At ako'y naniniwala ng marubdob na ang desisyon ng Supreme Court ideklara na invalid ang pag-aresto, ang pagbitbit. Dapat idaan sa korte. Kaya lang, ibang i-question naman dyan kung kilalanin ng International Criminal Court yan. Pero naniniwala ako na kilalanin pa rin ng International Criminal Court yan, lalo na kung magdeklara ang Supreme Court na bawal ang pagka-aresto. Iba namang usapin yung Green Heart, o kayo, ganito kayo sa akin, iba yung usapin yung ebidensya. Ibang usapin yung may karapatan ba ko nalilitisin. Ganun po yun. Wala, naniniwala po ako kay Les Cañas Greenheart. Naniwala po ako na totoong sinasabi niyan. Sino nito yung hindi pwede magamit si BBM sang ICC lawyer kay papakita ka. Gumamit na nga siya eh. Gumamit na nga siya si Joel Butuyan eh. Taga-ICC lawyer rin eh. Cristel Santos, nag-file na po ba kayo ng kaso? Baka hindi nyo pa paglaban ng disbarment nyo. Nakahayaan mo yung disbarment ko po at andyan na sa Supreme Court. Humingi na ako, nasumulat na po ako doon, nagpetisyon na po ako doon. So, good evening here in Italy, sabi ni Ajay. So, dadada, iyakan na. Paborito salita ni dadada, iyakan na. Sino ba may evidence? Si Katoto? Hindi naman po ebidensya pinag-usapan po dito dadada. Ang pinag-usapan lang muna dito kung valid ba, legal ba pagka-aresto o hindi. Kasi pag illegal ang aresto, delikado na mababasura ang kaso laban kay Duterte. So wala nang makukuhang katarungan ang mga nabatay. Ganun lang po ang aking concern dyan. Okay lang Katoto, sa wakas na aresto ang namatay. Hindi po ako papayag sa aresto po Rogelio Tapado kaka na ganun-ganun lang. Papayag ako ng aresto na tama, hindi yung aresto na mali. So, Aris Aquino, Attorney Kausing, what is the basis for the assertion that only warrants of arrest is the basis is our Constitution itself, Aris Aquino. I thought you are a lawyer also. And if you are a lawyer, we have to defend the Constitution of the Philippines that says that no warrant of arrest shall issue except upon the probable cause to be determined personally by the judge after examination of their oath or affirmation by the complainant and the witnesses he may produce after particularly describing and the things to be the place to be searched and the things and persons to be seized. Ganun yan. Yan ang basis ko, Aris Aquino. And no other law can be above the Constitution. And to the contrary, wala naman silang basihan sa pagsabi na pwede nilang gamitin ng batas lamang, simpleng batas, RA 9851. Hey, paano patataas sa Constitution yan? At gagamitin yung yung ICC arrest warrant dahil sa Section 50, Article 58 ng ICC, ng Rome Statute na nagpalabas ng warrant. Tapos hindi nyo kilalanin ang Article 59 na kasunod nun na nagsasabi, nag-uutos kung paano gagawin ang pag-aresto. Oh. Kaya, sa totoo lang, I will dare to debate them. Ganun lang kasimple. Hindi po ako nag-aasar hindi ako nag-amar o nang anong amar, hindi ko kukunin ako counsel ni Duterte, hindi. With more reason that dapat parusahan sila kung may kasalanan sila. Dapat kayang ililitisin yan. Alicia Sus, magaling naman ang disbar na ito. Well, pagiging disbar, Alicia, ay hindi yan ibig sabihin na hindi ka na alam. Madisbar man ang isang abogado, ang kaalaman niya hindi mawawala. Ganun lamang po yan. And besides, I'm a doctor of jurisprudence. Ganun lang kasimple. Si Did Anima, I like your incisiveness, Toto. Salamat po. Only those who are the intelligent and those who are not emotional can understand me. Ganun lang po kasimple.
So, Alicia, kahit anong gawin mo, sabi ni Alicia, wala ka ng power kasi kuda ka na lang. This bar. Well, that is your thinking because you are not educated enough. You do not know what are lawyers. Ask any lawyer. The disbarment of a lawyer does not mean to say that he is no longer qualified to suggest his own opinion. After all, my opinions here came from the law that I learned. I'm a doctor of jurisprudence. Remember that. Marianito Javier, bakit ka nag-shift sa pagiging... Hindi po ako nagiging DDS, ha? Hindi pa ako nagiging DDS. Hindi pa ako DDS. Ako lang Marianito Javier, dinidipinsan ko lang batas dito. Ang problema po kasi sa inyo, gusto nyo patayin na si Duterte kasi maraming pinatay. No! Kailangan natin dumaan sa batas na tama. Ganun lang po ang akin dyan. Tapos yung sabi mo, punta ka sa doon mag-apply. No, hindi ako bakit ako pupunta ron, Marianito Javier? What business do I have there? My business now is only to educate the Filipinos like you. Kasi hindi nyo alam kung ano ang batas natin dito. Ganun lang. It's up to you kung maniwala kayo sa akin o hindi. Pero gusto ko sana maniwala kayo. Kasi this is the law. I am giving you the evidence. Yung Constitution mismo. Hindi ako didiis Royal Cagbay, Barito, pero wala ka natuto, wala na ka maniwala sa Sigo, it's up to you kung wala na maniwala. I still am proud of myself because I stand on my feet on the ground and I stand firmly what is true and what is should be fought for and what should be the true color of justice. Ang sa inyo, basta kayo nakita nyo lang, ganon, kasi na maraming pinatay, dapat kahit anong aresto yan, kahit matayin pa yan, okay na sa inyo. Ganon po ang thinking niyo. Alam ko yung thinking nyo. Ay, Josing Estilero, sus, paano makatakbo si Sara Lustaino? O yan ka na naman, talagang lumalabas po ang pagkakuhan nyo, pagka-anti-DDS nyo. Ang definition nyo ng truth ay yung anti-DDS. Ganoon na kasimple. Okay? Dapat magiging fair kayo, DDS man o hindi, BBM man o hindi, magiging fair kayo. Kung ano man ang kagandahan ng ginawa. Pero kung hindi maganda, dapat kayo ready. Bakit naman? Natataka ko sa inyo, okay lang sa inyo kahit nagnakaw ng bilyon-bilyon si BBM. Oh, sino ba mas masama sa dalawa? Yung nagnakaw ng bilyon-bilyon o yung pumatay ng tao? Sabi ni Eric Moico, okay si Toto certified DDS. Hindi po ako certified DDS. Hindi po ako certified DDS. I'm only fighting for what is law. So, Emilia Sapalo, attorney, wala na ba tayong ibang pag-usapan? Nakakasawa po si Duterte. Tapos ang hawak na si, alam mo, Emilia, pag hindi ko inuulit-ulit ito, yung kabubuhan ng ating kababayan ay hindi nawawala. Hindi nila alam kung anong batas. Biro mo, maniniwala sa sasabihin na kung expert ko, no? Wala naman pinapakitang ebidensya na iyon nga yun. Wala silang ebidensya pinakita na hindi kilalanin ang pag-aristo na illegal. Andrew Escalante, pang-bis cam naman ang pag-usapan. Abisa, tama po ang explanation mo, sir. Yun, doon lang ka maniwala sa mga explanation na niwala sa akin. Tirador ka talaga, Sir Toto, hindi ka bias. Tirador talaga ako. Wala akong pakialam kung baka Duterte kayo, hindi. Nagkataon lang na ang batas na pinag-usapan natin ay yung nilabag, nakapabor lang kay Duterte. But never, nunca, that I will become a supporter of a killer. Ganun ang kasimple. Ganyan naman ang supporter kapag hindi pabor sa kanila kahit nga sa totoo lang, kahit dahil supporter kayo kontra kay DDS, kay Duterte, kahit ibigay pa sa inyo yung katotohanan ng batas, ay hindi kayo maniniwala. No amount of explanation can convince you all. All your eyes are closed. And all your eyes are closed only to the meaning of truth. And the meaning of truth to you guys are those things that are said against Duterte. Wala nang iba. De la Cruz in Pasig, paano naman po hustisya ng mga biktima? Well, ang hustisya sa biktima is naibigay sana yan ng maayos kung hindi naggagago ang mga tao ni Bongbong. Kung inaristo nila ng maayos at dinila sa korte, wala na sana tayong problema. Ganun lang, mahirap bang gagawin yun? Tapos MJ Kernel, sabi ni Rolando Tan, agree siya. MJ Kernel, agree kasi kabastusan to sa mga lawyer na may kaso na at sa judiciary tapos sasabihin ng DOJ, paano lang ibang tao? Hulihin na lang, bigla lang idadampot, itatapon? Pwede ba yun? Dapat nadaan tayo, respetuhin naman nating konstitusyon.
NAM TV, Dr. Toto, pinag-usapan na rin ng isang Canadian lawyer, vlogger na si Viva Frey ang kidnapping ni Digong. Title, Globalist, Madness. Check nyo po. 5-minute video lang. O, sige, basahin ko. Si Viva Frey. Okay. Nonoy Toying, igo sila sa tirador mo, Toto, attorney. Hindi, ano lang sa akin, I am not mad at you. I'm only pleading to you to please understand what is law. Kasi kailangan wala nang iba tayong kakampi, tayong mga mahirap, batas lamang kakampi natin. Kaya siguruhin natin na sinusunod ang batas. Para sa pagsusunod ng batas, dapat nakasunod sa konstitusyon. Sabong Bicol, tama dyan sa argument mong yan, Toto, o Maraynaga, Sabong Bicol. Drawback, Vibranium, konstitusyon dapat sundin. Tama po. Itong dapat lahat ng nakulong ipadala dito sa Holland para maganda ang tirahan nila. Oo, sa Holland, magandang tirahan dyan eh. So, Ajay 1428, may babalik ka ba? Pwede pa yung mabalik, inantay ko lang po. NAM TV, yung nagmamaliit sa'yo, Dr. Toto, dahil sa disbarka, yun ang mga walang alam. Pasensya na, huwag niya paiyak. Kung mga kaibigan ko rin yan, maintindihan nila balang araw kung bakit ganito ako pinaglalaban ko ang konstitusyon. Merham Servo, salot sa'yo, Dr. Toto, sinasabi mo lang kung ano ang nasa batas. Amil Muti Talib, I believe in you, Toto, mabuhay ka po. Salamat po, Amil. Choi Namo, why do you want PRRD to be prosecuted in the Philippines? Ang problema po, hindi naman kung saan siya kinasuhan. Ang problema, hindi naman kinasuhan ni Bongbong dito eh. Yan ang mali ni Bongbong. Naging presidente niya siya, hindi pa siya pinakasuhan. Ang dami lang ebidensya kaya. Yung sa huwad ko na nakuha. Pwede na sa umpisa ng kaso yun. Pero hindi niya ginawa. Kasi ayaw nila, yung Duterte doon, ang iniisip ko sila, pag nakulong na si Digong, tumba na, tapos ng boxing. Mananalo na lahat ng senador niya at makukuha nila ang pagka-presidente sa 2028. Yan po ang katotohanan yan. That is the black agenda that is behind their minds. Tapos, NAM TV, mas malaki daw yung 125 MCF ni Sara kaysa yung 4 billion CF ni BBM. Yan ang problema sa kanila. Lidong, paano Pilipino sa buong mundo kampi kay Duterte? Binbin, pareho lang po sila mga Duterte at mga Marcos. Agree ako sa iyo, Binbin. Liblanc, Velasco, pumapalpa ka na, Toto. Gusto mong magpapalitan si Torre kay Espinido sa paghuli kay Kibuloy. Sumimplang ka na, huli. Ay, talagang mali si Torre. Pasensya ka na, Liblanc, Velasco. Talagang mali siya. Pris Perez, ibang abogado nga ng gobyerno, laki ng mga sahod nila, tapos palpak sila. Tama po yan, Pres Perez. Jesus Savillano, the victims of AJK were not given due process. Duterte was given due process. Wala nga, hindi nga nabigyan ng due process si Duterte. Jesus, pareho lang sila. You cannot get justice just because you will kill the killers. Hindi po, ang isang krimen na hindi pa matakbuhan na mababayaran ng isa pang krimen. Dapat inayos ang paghuli para tamang-tama yung paglilitis at pagsintensya kung talaga may punong-puno ng ebidensya. So, Jana Meller, I guess the Supreme Court has the final say. Supreme Court, ang say ng Supreme Court hanggang lamang sa aresto. Antayin natin po yan, Jana, kung legal bang aresto o hindi. Sigurado ako may final say. At halos sigurado naman ako magsasabi na hindi pagbigyan ng Supreme Court na gagamitin na lang ang mababang batas na Republic Act 9851 para iputulin mo yung tao papunta sa ibang bansa. Kailangan dadaan pa rin sa korte. Yun lang sa akin dyan eh. Sabong Bicol, Filipinas are fanatics. At kaya Filipinos talaga fanatics. Stephen King, I do believe you very much to Kausing. Sana piliin ka ni BP Sara as your vice president. Hindi naman. I will run for president. Hindi ako nila kaya kikilalanin yan. Kasi ilang beses ko naman sila tinira, mga Duterte eh. Si Sara at si tatay niya. Si Lidong, ang 4 billion binayad sa ICC at sa 4 na mga plano saan si Lisa ngayon kulong hindi binalita. Nagtataka nga si Lisa hanggang ngayon wala pang live video. Matagal nang hiningi ng live video. Si BBM naman live follicle test, hindi sila nag-live. So Panda Andreng, okay na sana. Kaso, binigyan pa nila ng butas. Talaga, ang problema ko, binigyan nilang butas si Duterte. Dahil sa kanyang galit kay Duterte. Binutasan pa nila yung kanilang, kaya tuloy-tuloy, nagpipiligroso yung mga kaso ng mga AJK victims.
Ami Gibana, hello Dr. Tinututo kasing pareho kayo ni Atty. Libayan sa panindigan na mali ang ginawa ni BBM. Oh, napakinggan ko rin sa Atty. Libayan. Liblang pilas ko, lagi ka palpak Dr. Toto. Sabi mo dati, palitan si Super Captori ni nagsasuggest lamang po ako ni Blanc Velasco. Ano ba yan? Magsasuggest ako palitan si Espinido. Oh. Kasi mas magaling sa totoo lang, mas magaling si Espinido sa kay Torre. Kahit marinig mo yan, kababayan ko si Torre. Ang asawa pa nga niya, kamag-anak ko. Ganun lang kasimple Blanc Velasco. But kahit kamag-anak ko, hindi ko kinakampihan kung may kapalpakan. Ricky Pagoyo, good evening. Idol Toto, Engineer Senator Toto, kasi manood mula sa Quezon City. Salamat po. Crisanto Jesus Mamenta, bakit hindi ba nagnakaw si Duterte? Nagnakaw din. So parang mali. Ang laki na ninakaw niya eh. Halos kinakalaban mo na ang mga magagaling na abogado pag palagay mo ikaw lang ang magagaling. Ay palagay ko ako lang magaling sa ngayong isyu. Paano ako si respeto sa kanila? Nagsasalita na ito yung tama, ito yung tama. Wala naman silang ebidensya, may pakita na yun nga ang tama. Whereas sa akin naman, may pinapakita ko na dapat sinunod yung konstitusyon. Kasi itong inutos sa atin sa Section 2 sa Constitution. Na no, sa Section 1 pa rin, inutos, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be deprived of equal protection of the laws. Paano pa yun? Di, nilabag mo kung pinadala mo, pinutbol mo, hindi mo na sinunod ang Section 1 ng Constitution. At nagsasabi pa rin sa Section 6, the liberty of abode and of changing the same can only be done only upon lawful order of the court. Text to mismo nagsabi, court. Kaya, kayo hindi nyo alam ang karapatan niyo. Kung kayo arestuhin, iiyak lamang kayo, hindi nyo alam gagawin. MJ Kernel, di alam ng mga Marcos loyalist, nakakatakot yung ginawa nila kay Duterte kasi ex-president. Tapos anak niya ang VP. Paano pa pag simpleng tao lang? Sabong Bicol, bakit hindi nahuli si... Iyan ang tanong ko hanggang ngayon, bakit hindi hinuli ni Torre? Kasi kaklase pala ni Jean Pajardo, si Bangtag. General Jean Pajardo. Andres Escalante, ang mananaig yung totoo pa rin. Naniniwala ko ang totoo ang mananaig. China mo, let the Supreme Court decide. Tanggalin mo pong S. Decide lang, wala nang decides. But nag-umpisa ka po sa verb, sa salitang let. Let it be. Let us live. Walang S po ang verb. Salamat po. JP Jan, good evening, Engineer Dr. Toto. Tuloy mo ang sinimulan ni Capersi. Kaya nga ako nagiging tawag niyan, devil's advocate ako dito eh. Kasi iyan naman talagang ugali ni Capersi Lapid. Kahit nung buhay pa siya, nag-inuman kaming dalawa, ganun. Mathilig talaga mag-devil's advocate yun. Stephen King, Toto Kausing, hindi naman siguro matanim galit ang mga Duterte, very professional si Sara. Tingnan natin. Kasi marami ng birang binawa ko kay Sara eh. MJ Kernel, ginawang Shopee, mga tao pag may order na warrant of arrest. Parang Shopee na lang, tama ka, parang ginawang Lazada na lang ang warrant of arrest eh. Ay, China mo, leave it to the Supreme Court, let it decide. O tama, salamat po at na-correct mo yung English mo. At hiniantay ko po yung decision ng Supreme Court dito kasi mahalaga pong decision ng Supreme Court dahil hindi lang kay Duterte ang pag-usapan. Kundi, yung sa kasunod na warrant of arrest, para kanilang bato, expected yan. Para kay Bongo, expected yan. Lalo na't gagawin, tatrabahuin ni Bongbong Marcos kasi ayaw nila maging senador itong dalawa. Ilamang pa naman sa survey itong dalawa, mananalo. Ayaw nila yan. Kaya expect the next 2 warrants of arrest. Diyan nititira. Pati si Sara titirahin yan. Naniwala. Kaya dapat mag-decision ng Supreme Court. Ano ba talaga, kuya? Dapat pa bang dadaan sa RTC o hindi? Kung mag-decision ng RTC na ang Supreme Court na dadaan sa RTC, well, I salute the Supreme Court kasi yun naman talaga ang nasa tingin kong tama. My firm belief na tama. Pero kung sinabi otherwise, well, that's their say. And I will certainly find another day to fight for our Constitution. So, Jaime Aquino, ang galing mo, Dr. Clara. Dr. Claro ang paliwanag. Dami kang matutunan. Good job. Merham Serbo, bawiin ko na salot ko sa iyo sa sinabi mo na nagnakaw si Duterte. Nagnakaw si Duterte sa Banmali, di ba? Totoo lang naman yun. Oh.
Pero ibang usapin yun. Ang pinag-usapan natin ngayon, yung tinatawag na war on drugs. So, si Lee Blanc Velasco, believe ba naman ako sa Dr. Toto? Kasi BFF mo si Kapersi, lapid nyo. Ngayon, bakit? Ano ba? Iba naman ang sitwasyon ngayon. Sigurado ko kakampihan ni Percy Lapid kung buhay yun. Kakampihan niya yung ang batas na nilapastangan nilang batas. Tapos si Ben Reclamador, Nico Cedero, panoorin mo discussion ni Atty. Enzo, sinasabi niyang nagtuturo raw siya na, ay with due respect, mali po siya. Pasensya na po. With due respect, mali po siya. Kahit na nagtuturo ka. Lidong, saan ba makikita ang isang ex-president minahal ng buong bansa? Only Duterte. MJ Kernel, pag nagdesisyon ng korte na hindi na, buwagin na isi, gawing isi na lang, ICC na lang. Pres Perez, kay BP, init na sila na ma-impeach. Jelly Robles, maganda yan, parang group head sila. Mirham Servo, ba't ba hindi nag-file ng kaso kay Duterte? Toto, paano ako magpa-file ng kaso sa kanya? May pinal na kaso sila. O ito, titingnan natin kung mayroon pa kung ibang ebidensya pag-usapan. Ito na lang sa akin. Antayin natin desisyon ng Supreme Court at kung ano ba talaga sabi ng Supreme Court, respetuhin natin lahat yan. Pero sa kanyon, naniniwala po ako na hindi sisipain ng Supreme Court ang Constitution. Lahat ng klaseng aresto ay dadaan sa ating judge ng Pilipinas. Hindi nga justice, judge lang. So, ang pagbibigay ng warrant of arrest, if only it can be shown that there is probable cause after determination personally by the judge of the witnesses and the complainant and describing particularly the place to be searched and the things and persons to be seized. Yan po ang aking ano. Mabuhay ang ating konstitusyon at magpatatayo po ako ng grupo na constitution. Grupo ng constitution ang pangalan. At ang lahat ng gustong ilaban ang constitution because that's the only way. Kung ilalaban natin kung anong constitution, yan lang po ang dapat sundin, magiging patas na ang lahat. So, maglalabas po ako ng kalatas kung sino mag-member, mag-fill up kayo ng application forms at papasok kayo, i-register ko po ang pangalan ng grupo ay Constitution. Lahat ng naniwala sa Constitution, Tagalogin ko na lang, Constitution. Yan ang partido. You should ask Attorney Conte why they didn't file a case in the Philippines. Dapat sa ngayon, nag-file na sila ngayon. Kaya lang, ibig sabihin po nyo na Imam Magto, China mo, wala rin siyang tiwala kay Bongbong Marcos. Kaya hindi nila. Kasi panahon na si Bongbong, dapat dito nila pinili. Si Bongbong na eh. Di ba? Oh. Sabi naman ni Lidong, na napanood mo ang pasabog ni Yomi Santiago tungkol kay... Ay, hindi ko nakita ang pasabog ni Yomi tungkol kay sinong virus, sinong Tiberos. Si Eric Moyco, ang tingin lang sa iyo, sir, kamukha mo na si Bato. Ay, siguro. Yan lang. Concede ko naman na halos magkamukha kami. Kasi napagkamalan din ako minsan. Eh. Hindi lang ikaw napagkamalan na ako. Marami yung iba. MJ Kernel, kasi come to think, attorney, pag sinabi mong mali ang inaresto at ibalik si Duterte dito, magiging conflict ang judiciary at executive. Talagang mali po yan. Pero anong resulta? Hanggang dito sa declaration na lamang natin yan. Hindi yan. Tingnan na lang natin kung igagalang ng ICC. Yan po, that is another thing. Kung igagalang ng ICC. Pero naniniwala ko na kapag may deklara ng Supreme Court ganun, igagalang ng ICC yan. Kasi diyan po makikita, mapapatunayan na illegal ang pagka-aresto. So anong gagawin ng ICC? I am confident that they will look at it on the basis of the de-acquired jurisdiction over the person of Duterte, considering the fact that the Supreme Court already of the Philippines already decided that the arrest was illegal. Ganun lang po yun. Jelly Robles, si Leila nga di nag-file kay kaso kay Digong, hanggang ngayon hindi pa nag-file si Leila. Dapat siya may karapatan magsampa ng kaso. Anong pwedeng isampang kaso kay General Torre kung Dr. Toto? Ganito po. Number 1, illegal arrest. Ang kaso kay General Torre. Kasi ang purpose niya mag-aresto. Hindi niya dinala sa korte. Naging illegal ang arrest. Number 2, arbitrary detention. Kasi pinatagal niya, hinawakan niya, hindi makalis. Arbitrary detention.
Hindi pwede kidnapping dyan. Kasi wala naman siyang pakay mag-kidnap eh. Ang pakay niya mag-aresto at saka mag-detain. So doon lamang po, yun ang dalawang lamang. Kaya I beg to disagree, kinukontra ko sinasabi nila ni Topacio tsaka ni Attorney Lambino na kidnapping yun. At yung sinabi ni Attorney Salvador Medjaldina na kidnapping, I beg to disagree to them. Okay, ang pagtunayan mo China mo kung bakit hindi illegal ang warrant ang arrest. I have already said my piece at may pruweba ko bakit illegal kasi hindi po sinunod, wala po silang warrant na nagaling sa lokal na korte natin. So Ben Reclamador, hindi ko na napanood yung vlog mo tungkol sa bail out if kinasuhan si Duterte sa lokal. Ay, makakapensa po. Bakit? Kasi sa ilalim ng batas natin, sa RA 9851, ang parusa lamang po kung magigilty si Digong ay reclusion temporal, 20 years lamang. So ayon sa ating Constitution, sa Section 13, Article 3, pwede makapensa ang sinumang tao na kinakasuhan ng kaso na hindi reclusion perpetua, hindi life sentence, hindi death sentence ang parusa. Okay? Yan po ang basis sa batas po. Presperes, mangyayari na ngayon, sabi 30K ang mga biktima, pero sangkatutak, the whole world, ang Duterte supporters. Ayun, titingnan na lang po natin yan. Kahit takat magkampi-kampi tayo, intindihan nyo naman ang sa aking sinabi, at para sa maintindihan yung sinabi ko, magkaroon din kayo ng kanyang sariling opinion na nakabase at least sa batas. Yun lang sana ang pangarap ko sa inyo. At wala na akong pakialam kung awayan niyo ko o hindi. And if you will refer to me as DDS, okay, walang problema, pero I stand firm na hindi po ako DDS. Ganun lamang po. At magandang umaga po, bayan.